umaga. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ray Sampang sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas Worldwide. Hindi po, back! Dami po kasi ng demand para bumalik po ang Human Settlement Adjudication Commission. Ito na po pag-usapin ng patungkol sa pagbili ang bahay at lupa, subdivision man yan, condo man yan. Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, naku, madalas nabibiktima ng mga ibang developer na kung ano-anong mga pangako pagdating dito sa bansa, hindi pa nakatayo yung bahay. So nakasama po natin ngayon live sa studio si Attorney Michael Vincent S. Gadi. Siya po ang HSAC, Officer in Charge Executive Clerk ng HSAC. Magandang umaga po, Attorney Gadi. Ay, magandang umaga po, Ray. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga ating mga tagapakinig dito sa Usap-Usapan. Alright. Siguro diretso na ako, Attorney Gadi. No? Paano po malalaman ng buyer na legit ang isang developer na nagbebenta ng housing unit sa subdivision man o sa condo? Okay, ganito lang yan po, Ray, no? Ang isang developer, usually madalas nakikita natin isa yung korporasyon. Or kung di man korporasyon, isang proprietorship. So, titingnan natin, rehistrado ba ito? So, kung korporasyon, nakaregister ba yan sa SEC? Or kung proprietorship man yan sa DTI? Kailangan natin malaman po ito, Ray, kasi nga para malaman natin kung sino yung mako-hold natin liable kung sakasakaling magkaroon ng bolilyaso. Kasi maaring merong, let's say, ex-corporation na nagtatayo or ex-developer. Tapos yung pala parang ano lang siya, parang fly-by-night, wala pala siya, hindi pala siya rehistrado, wala siyang, kumbaga wala siyang personality para isu. So kung magsusuka, hahabla ka, sino yung hahablahin mo, 'di ba? Hindi mo na alam. Sasabihin nung hindi naman kami 'yan, 'di ba? So kahalagang malaman mo kung rehistrado siya either sa SEC or sa DTI. Okay, isa po 'yon. Tapos isa pang registration na kailangan po natin ding malaman ay, for instance, bawat developer kasi may mga projects 'yan, 'di ba? Either a condominium project or a subdivision project. Ngayon, bawat condominium and subdivision project, Ray, kailangan ay nakarehistro sa DSUD or sa Department of Human Settlements and Urban Development. Kasi ang DSUD ay yung ahensya na nagbibigay ng parang accreditation doon sa kanilang mga projects na itinatayo. Yun. So, usually, makikita, halimbawa, Attorney Gadi, doon sa mga promotion ng mga developer, may mga malalaking tarpaulin yan. Yes. Ganito, maganda yung mga pictures. Pero, lalabas ba doon sa mga poster? Halimbawa, sa poster na lang, yung DSUD accreditation, may lalabas? Dati before DSUD, naalala ko nung, let's say, naglalakad tayo sa mall, before DSUD, nakalagay doon, di ba, HLURB, number, ganyan. Ngayon siguro, baka DSUD na yung nakalagay, di ba? So parang DSUD number, parang project, ganyan-ganyan. So yun, isang indication yun na pwede mong malaman. Yes, kung rehistrado yung project na yun sa DSUD. Ayan, okay. Pagdating naman po sa bayarin, ito na, pera na pinag-uusapan natin dito, Tony Gadi. Okay. Pagdating po sa bayarin, lalo na po sa pagbabayad ng down payment or ng pag-process ng titulo, ano po ba ang dapat gawin ng buyer bilang pag-iingat at para naman makasiguro tama gagamitin yung pera nila? Okay. Lahat naman po tayo, syempre, pag nagbabayad tayo, mga tagapakinig, lalo na sa mga developer, at kung tayo ay bumibili ng isang napakahalagang bagay tulad ng isang condominium unit o ng isang subdivision unit, siguraduhin lang po natin na lahat po ng ating pagbayad ay documented. Okay? Maaring humingi tayo ng mga resibo, maaring official receipt or acknowledgement. Basta any form of proof of payment po, At isa pang pwede ring hingin, halimbawa, nagbabayad kayo ng mga amortization sa kanila, down payment, ay maigi rin pong humingi ng statement of account. Kasi nakalagay po ron, kasi 'di ba, pag bumibili ka ng condo o ng subdivision, may account ka doon sa developer. So yung statement of account mo, magre-reflect doon lahat ng payments made
tas ano yung remaining balance mo, tas kung sa remaining balance mo nakalagay na doon 0, ibig sabihin fully paid ka na, di ba? Tas kung hindi naman, ibig sabihin patuloy lang yung pagbabayad mo. So yun yung isa sa mga precautions kung paano mo masisiguro na yung perang binabayad mo ron sa developer ay sa tama po napupunta. Okay, sige. Yung pong sa mga bumibili ng mga kondo o mga subdivision units, kailan po ba dapat ibinibigay ni developer yung titulo? Okay. Ganito lang yan po, no, Ray. Upon full payment po. Upon full payment. Yes. So hindi down payment, wala sa down payment, maski nasabihin natin magbigay ako ng 50% down, hindi pa rin ibibigay yung titulo nun. Hindi pa. Kasi yung titulo mo na yon ay kumbaga either may binabayaran ka pang utang or amortization, maaring through financing sa bangko, maaring nakasanla pa yon o ano, no. So upon full payment po or baka may in-house financing yung developer. Basta upon full payment po, upon all payments ng inyong mga amortizations, kapag basta wala ka ng balance, pag nag-zero balance na yung statement of account, ibig sabihin fully paid ka na yan. Ayun, okay. So ganun po pala yun, ano? Paano naman po pag sinabi ng developer, alam ba, nag-fully paid na ako, o tapos na ako, fully paid na ako, pero biglang sasabihin ng developer, nasa bangko yung title. Naku po, paano po yun? Paano makukuha ng buyer yung title? Pwede ba yun? Ay, ganito yan rin. No? Madalas po namin na-encounter yan. And in fact, marami po sa mga kasong nakakaharap namin sa HSAC ay ito po yung sitwasyon. Si buyer na diligently pong nagbabayad ng kanyang mga payments. Tapos upon full payment, di ba, expect niya magkakaroon na ako ng titulo. Di ba? Pero ang nangyayari, sasabihin ng developer, isinangla pala namin yung titulo. Usually, halimbawa, subdivision. Di ba? Malaki ang subdivision, malaking lupa yan. Siyempre, ang mapupunta ron sa buyer na yung portion lang. Portion lang. Okay. Pero ang ginawa pala ni developer, isinangla niya yung titulo ng buong subdivision. Kung halimbawa kung 50 lots yun, individual lots, lahat yun sinangla niya. Oo, at malamang hindi pa naka-individualize yun, Ray. Naku. Malamang yung mother title pa yung isinangla ng developer. Usually kasi ginagawa yan rin ng isang developer para matulungan siyang buuin yung development ng subdivision. Ngayon, ano ba lang ang kailangan gawin ng isang developer para ma-ensure din ng buyer na hindi mabubililyaso yung pagkuha niya ng title upon full payment. Kailangan kasi, Ray, kapag minortgage or isinanla ng developer yung title, dapat ito ay for purposes of development ng subdivision or condominium project. And ito ang mahalaga. Kailangan meron itong clearance or tinatawag na mortgage clearance from the DSUD. Yun, mortgage clearance sa DSUD. Ano pong ibig sabihin? Pero bago tayo tumako doon sa mortgage clearance na yan, binabati ko lamang yung ating mga sumusubaybay sa ating Facebook live broadcast ngayon sa ating panayam kay Attorney Gaddy. Nandyan si Jessia Gumtang, Nino Morales, si Juanita Surigao, si Aaron C., si Claire Deloria, Carlo EY, si Nim Bisnan, at yung mga sharers naman ng ating programa, si Gab Humilde, ang Human Settlement Adjudication Commission Regional Adjudication Branch number 2, nakatutok din po sa atin. Ayan. And of course, yung iba pa nating mga sumusubaybay sa ating programa. Ngayon, balik tayo dito. Okay, Kanina nabanggit po ninyo, Attorney Gaddy, yung mortgage clearance, na kinakailangan meron ding parang approval from the DSUD, tama ba 'yon? Yes po, Okay. yes po. Ano po ba ang ibig sabihin nito mortgage clearance na ito? Okay. Ano lang naman yun, Ray, no? Kumbaga, kasi nga, it's a form of protection po. Kasi itong mortgage clearance po, nakasaad sa Section 18 ng PD 957. Ang PD 957 po, ay ito po yung Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Okay? At nakasaad po rin sa Section 18 na kailangan may clearance from the agency yung pag-mortgage nung developer. Kasi nga, kung walang clearance yun, kumbaga, paano na makukuha nung buyer yung kanyang titulo? At kasing kailangan doon sa bago ma-issue yung clearance ay kailangan na notify nung developer yung mga buyers na isasangla ko tong lupa na ito. At kailangan mabigyan din ng option yung mga buyers na
pwede niyang i-advance yung payment niya ron sa, kasi di ba may, let's say yung sinangla yung mother title, tapos meron lang siyang portion doon, di ba? Pwede niyang i-advance actually yung payment niya doon sa, let's say, sa bangko, para masiguro na by the time na baka fully pay siya, ay hindi mabubulya, let's say, ma-foreclose yung yung buong lote, may ensure siya, may protection siya na hindi masasama sa foreclosure yung kanyang lupa kasi nga nabayaran niya. Pero that is only kapag may mortgage clearance and na-notify ng developer yung mga buyers na doon sa pagtungkol doon sa pagsasanla ng lupa. Naku, may mga additional tanong sana ako dyan. Halimbawa, nakasecure ako ng mortgage clearance. Halimbawa, na-secure ko yung lote ko. Tapos yung ibang katabi kong lote is na-foreclose. Opo. Meron pa bang dahilan para i-improve ng developer yung subdivision na yun? Kung sarado na yung, ibaga na-foreclose na yun? Well, pwede naman po silang mag-file ng case po sa HSAC po na tawag po yung cancellation of mortgage. Under din po dito sa Section 18 po ng PD 957. Ang mangyayari po ron, pag nag-file po siya ng ganung kaso, ay ko po, pwede pong ma-facilitate din yung pagbayad niya, let's say, dun sa bangko. Kasi nasa bangko na yung titulo pag ganun di ba? So, ma-facilitate na yung pagbayad niya. And in that way, maaari po niyang makuha yung kanyang titulo. Okay. Pero yun nga, kailangan pa niyang dumaan dun sa proseso ng pagpa-file ng kaso. Ang tanong dun, Tony, mahaba ba yung proseso? Well, depende rin po yun dun sa, well, ideally, dapat mabilis po yan, no? Kasi magka-file din po kayo ng complaint, magka-file lang kayo ng complaint, tapos didinigin niya ng aming mga adjudicators, and meron namang period within which para mag-issue ng decision yung adjudicator. I think it is within days from the time na maging ripe for decision na yung yung kaso, no? So, pero yun nga po, maghihintay lang po ko talaga yung buyer. Okay. Meron tayong katanungan dito, Attorney Gadi. Katanungan mula sa isang sumusubaybay sa ating programa, sa panayam namin sa inyo. Itong tanong, ano ang parusa na maaring kaharapin ng isang developer kapag hindi rehistrado ang kanilang project pero nag-aalok ng pre-selling property? Ay, hindi rehistrado. Oo. Ito, ganito lang po yan. Bakit ka bibili kung hindi mo, alam mo palang hindi rehistrado? Pakisagot na lang yun, Attorney Gadi. Okay, sige. Ito lang ang sagot po dyan, Ray, no? Well, sadly, ang mafa-fine lang po siya ng 10,000 pesos. Ha? 10,000 pesos lang? Po. Pero kasi meron po kasing ruling ang Supreme Court na hindi porke walang registration yung isang project ay pwede lang ma-cancel kaagad yung kanilang kontrata. Pwede pa rin naman pong maging valid pa rin daw po. Okay. At yun nga, kasi nga sasabihin lang naman is kumuha ka na ng i-register mo na yan, parang gano'n. Or kung wala rang license to sell or walang certificate of registration, yun lang, mafa-fine lang po siya talaga. Tapos ang fine is 10,000 lang. Well, kasi nga po yung PD na yan po ay matagal na po. So kailangan siguro baguhin yung Yes PD na yan. po, yes. Okay, biruin mo kung 10,000 lang pero ang magagancho sa iyo is nasa milyon. Opo. Sakit naman nun. Yes nga. Attorney Gadi. Tapos malalaman mo 10,000 lang. That is the harsh reality po. Okay. Ito po, last question for today. Ano ang pwedeng gawin ng buyer kapag hindi na na-deliver ang title? Okay po. Ito lang po yan, no? Magka-file po siya ng isang case na tinatawag po natin ay specific performance against the developer. Kumaga, specific performance, gawin mo ito, deliver mo yung title ko. Ang kailangan lang gawin ng buyer doon, pag nag-file siya ng complaint niya, patunayan lang niya na fully paid siya. Yun. Ganun lang po ang gagawin. Kaya doon makikita yung halaga po ng mga documentation, ng pagbayad, ng mga statements of account, ng mga resibo. Yun po yung gagamitin niyang ebidensya para patunayan na siya ay fully paid. Okay, sige po. Well, maraming salamat, Attorney Gadi, again, sa pagsama mo sa akin dito sa programa. This time around, live sa studio. Yes. Any message po, parting message po, mula sa inyo at mula sa HSAC? Yes po, una nagpapasalamat po ako dito sa PBS sa pag-imbita po sa amin dito para makapagbahagi po at ma-promote po namin ang aming ahensya na Human Settlements Adjudication Commission. At pwede pong magbati. Sige po, go ahead po. Ay, gusto ko pong batiin muna yung aking asawa na sana nakikinig po siya. Okay. Ano po pangalan ni Mrs.? Si Ava po. Ava. Ayan, Ma'am Ava. Ayan. At yung gusto ko rin batiin yung aking pamilya, yung aking parents,
And syempre, yung lahat ng kasama ko sa HSAC, especially yung dun sa aking office sa OECC, sa Office of the Executive Clerk. Hello. Ayun, maraming salamat po at good morning po kay Miss Eva Gadi. Yan, at sa buong pamilya po ni Attorney Gadi na kasama po natin. Thank you very much po, Attorney. At, Salamat, Ray. more power po siya, napaka-importante talaga. And hopefully, cross my fingers, hopefully, magkaroon na rin ng sariling programa ang Human Settlement Adjudication Commission dito sa Radyo Pilipinas. Thank you very much po, Attorney. Thank you. Inyo po napakinggan si Attorney Michael Vincent Gadi, ang Officer in Charge at Executive Clerk ng Human Settlement Adjudication Commission.